Ayan na mga idol. Good evening, good evening. Good evening na mga idol. Good evening, good evening. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Magandang araw at magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Nandito na naman po tayo para mag-chismisan. Magandang pag-chismisan ay ang salita ng Diyos. Minsan tatanungin natin, bakit kaya nasabi ito sa banal na kasulatan? Yan, mga ganun, mga talinhaga. Yan. Pero, yun nga, ngayon ay araw ng Biyernes, ika-6 ng Pebrero. Ngayon ay nag-file na ng bagong impeachment. Nakaka sa aking lalamunan pa rin, kagabi ganyan pa rin. Tingnan muna natin yung nabasa ko kanina sa banal na kasulatan, sa Biblia. Ang mababasa po natin sa Biblia sa araw na ito ay sa Mark 6 verse 14 hanggang 29. Medyo mahaba siya, kasi ang buod nito ay ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo, yung pagkamatay ni Juan Bautista. Parang inilarawan doon, parang ikwento doon kung paano si Juan Bautista ay paano pinapatay, hinuli, kinulong, tapos ipinapatay. Kasi nga si Jesus ay nabalitaan ni Herodes na gumagawa ng mga himala, nangangaral na si Jesus, at gumagawa ng himala, at naisip ni Herodes na ang kanyang pinapugutang ulo na si Juan Bautista ay muling nabuhay. Ganun ang kaisipan ni Herodes. At sinabi pa nga na siya ay si Elias, at sinabi pa rin na siya ay propeta una na muling nabuhay, si Jesus. Kaya yun, pero naibanggit sa ebanghelyo na kung paanong pinagpugutan si Juan Bautista ni Herodes, dahil si Herodes ay minsan nagdiwang ng kanyang kaarawan at inimbitahan ang lahat ng mga leader noong panahon na yun, mga matataas na leader nila, at yun nagkaroon ng kasiyahan, inuman siguro, mga ganyan, at naghandog ng sayaw yung anak ni Herodias, naghandog ng sayaw at nasiyahan ang lahat, nasiyahan pati si Herodes, ang pinunong Herodes ay nasiyahan din, kaya nagsabi siya na anuman ang hilingin ni Herodias na anak ni Herodes ay ibibigay niya, kahit nakalahati ng pag-aari nito ay ibibigay kung ano ang nais na hilingin. Ayun, nagkaroon ng pagkakataon si Herodias na sabihin sa kanyang anak na ito ang hilingin, ang ulo ni Juan Bautista. Pero bago yun, kasi kaya yun nais ni Herodias na ipapatay si Juan Bautista ay dahil sa pangangaral ni Juan Bautista sa kanya. Sapagkat si Herodias ay yung utos na yun, sampung utos yan, di ba? Huwag kang mga lunya. Ayun, si Felipe na asawa ni Herodias ay kapatid ni Herodes. Kinakasama ni Herodes si Herodias. At pinapangaralan ito ni Juan Bautista na mali yung kanyang ginagawa. Ay paglabag sa utos ng Diyos. At maling-mali talaga. Kaya mayroong galit si Herodias kay Juan Bautista. Lihim niya itong ginamit ang kanyang anak para mapugutan ng ulo. Hindi makatanggi ang punong Herodes, sapagkat na ipangako niya na anuman ang hilingin ng dalagang ito ay ibibigay niya. Kaya napugutan ng ulo si Juan Bautista. Yan, ibig sabihin ay totoong sa panahon pa lang ni Jesus ay mga ganyan ang pangyayari.
no, ng mga paglabag sa nais ng Diyos sa pag sa pangangaral ng Diyos ay nilalabag, no, ng mga tao. Panahon noon at panahon ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Siya pa din, no? Wala na si Jesus, wala na si Juan Bautista, Espiritu Santo na lang, nangyayari at nangyayari pa rin yung ngayon ang magpatay ng kapwa, no? Napakadali lang nilang pugutan ng ulo, no? Di ba? Napakadali lang. Pagka gusto nilang pugutan ng ulo, wala nang, dahil sila na ang makapangyarihan. Tulad din ng 2016 election, yung naging makapangyarihan ng 2016 election. Diba? Mahigit 30,000 katao ang hindi napagpugot. Bala na ng baril, no? Ang tumama sa katawan ng mga tao. At yun na. Wala na. Pinatay na. Di ba? Nangyayari at nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Kaya nga, ito ay paalaala sa atin. No? Ang ebanghelyo na ito ay paalaala sa atin na sana ay hindi na tayo magkaroon ng mga ganong klase ng leader na walang takot sa Diyos, no? Sapagkat patay na lang kung gusto nilang patayin, pugot ang ulo, o kaya tamaan ng bala sa panahon natin ngayon, bala na. Pero kung ganitong leader ang ating napipili, mga gatinong puso na Jesus, at hindi marunong magnakaw, at hindi na kailangan ng confidential fund, wala sanang ganong klase ng patayan ang nangyari. Wala sanang nangyaring mga buhay na hindi naman sila ang nagpahiram, ay binabawi nila ang buhay. Wala silang karapatang bawiin ang buhay. Diba? No, kaya sa 2028 election, pumili na tayo ng tamang leader. No? Tuloy-tuloy tayo sa ating mga pag-uusap tungkol sa buhay natin ngayon at sa buhay nung nakaraan. No, sapagkat ang karanasan, ang ebanghelyo ay nangyari nung panahon ni Jesus at nangyayari pa rin yan sa panahon natin ngayon. At pwede natin itong baguhin kung nasa tama tayong direksyon, sapagkat noong 2016 election ay nasa mali tayong direksyon. Mali ang ating piniling daan. No? Hindi katulad ng daan noong sinundan ng 2016. No? Si Aquino ay yun ang tamang daan. No, maganda yung pamumuno na yun, no? Pero sinundan, ayun na, marami ng patayan. No, ang ipinakulong ni Pinoy, pinalaya noong 2016. At yun na, ngayon makukulong ulit. No? Makukulong ulit ngayon. No, kaya nga, 2028 election, pumili na tayo ng tamang leader. Maraming salamat po. Bye-bye. Magandang gabi, mga